Carmina's POV. Naging maayos sa mga sumunod na sandali sa aming dalawa ni Peter. Naging masaya ang aming pagsasama. Sinusulit ng bawat araw na nagdaan para makapag-bonding at i-enjoy ang isa't isa. Peter, inaantok pa ako eh. Malamig kong bigkas na maramdaman ko ang palad ni Peter. Katatapos lang na mainit na sandali sa aming dalawa at eto na naman siya. May gusto na namang ipahiwatig ang kanyang mga haplos. Di naman to nakaimik bagkos patuloy lang siya sa kanyang ginagawa. Ganito na talaga siguro magiging buhay ko. Palaging may mga ngalabit sa tuwing kasarapan ng tulog ko. Sa bagay kung tutuusin, nasa honeymoon stage pa lang naman kaming dalawa. Hindi ko siya masisisi dahil pareho pa talaga kaming sabik sa isa't isa. Peter, anong oras na ba? Bigkas ko pa bago ko nakatulog kanina. Katatapos lang namin magtalik tapos eto, ba't siya ngayon? Gusto na naman makaisa? I don't know pero bigla na lang tumayo sa little brother ko. Gusto pa raw ng isa pang round eh. Ang totoo, sanay na ako sa gantong bisyo ni Peter. Bigla na lang nanggigising sa ating gabi para lang makascore? Napakahilig talaga. Well, ayos lang naman sa akin. Nag-e-enjoy din naman ako sa tuwing may nangyayari sa amin. Normal lang naman tong ginagawa namin dahil mag-asawa naman kami. Yun nga lang baka mabuntis din kagad ako nito. Wala kaming ginagamit na proteksyon at talagang diretso lamang sa sinapupunan ko. Kumakaputok itong si Peter. At gaya nga ng inaasahan, ilang galaw ni Peter muli namang narating ang rurok. Pagod na naman ako at mukhang tanghali na naman akong magigising nito kinabukasan. Mabuti nilang magaling magluto tong si Peter kaya agad ako nakakabawi ng lakas ko. Kinaumagahan, nagising ako sa malakas na tunog ng cellphone ko. Pupungas-pungas akong bumangon ng kama at nagmamadaling sinagot ang tawag. Hello? Kagad kong bigkas pagkatapos kong idikit sa tenga ko ang cellphone. Carmina, alam mo ba ang kumakalat na balita? Kagad namang tanong sa akin ng taong nasa kabilang linya. Ang katriplets kong si Luther. What is it? Tanong ko naman. May person of interest na ang mga kapulisan sa pagkamatay ni Doc Carlos. Sagot nito. Kagad ako napaupo ng kama dahil sa sobrang pagkagulat. Biglang nagising ang dugo ko sa hatid na balita sa akin ni Luther. Who? Tanong ko. Si Kyla. Nakita sa CCTV na siyang huling lumabas sa bahay ni Doc Carlos pagkatapos siya natagpuan ng mga kasambahay na wala ng buhay. Sagot nito. Di naman ako makapaniwala sa narinig. Ano? Talaga ba? Sagot ko. Yes, at pinaghanap siya ng mga pulis para makuha ng salaysay. Ilang araw na siyang hindi sumisipot sa kanyang mga rehearsals, workshops at mga TV guestings. Bigla na lang siyang naglaho na parang bula. Sagot nito sa kabilang linya. Di ko naman maiwasan makaramdam ng pangamba. Hanggat gumagala pa sa labas si Kyla, tiyak na hindi rin kami matatahimik ni Peter. Baka bigla na lang siyang bumalik at manggulo. May pictorial si Peter ngayon sa isa sa mga produktong kanyang ini-endorse. At dahil wala naman akong ginagawa, kagad akong pumayag na sumama sa kanya papuntang studio. Ito ang kauna-unahang pagkakataong mapapanood kong asawa ko, kaya kahit papano kagad ako nakaramdam ng excitement. Gustong gusto ko rin kasi talagang makita kung gaano ka-professional si Peter pagdating sa trabaho. Lalo pa ako nakaramdam ng tuwa nang proud niya akong pinakilala sa mga kasamahan niya at mga kakilala pagdating ng studio. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakilala ko rin ang kanyang manager na nag-aayos sa lahat ng schedules at contracts ni Peter. Professional man tong kausap kaya't alam kong magkakasundo kami. Tawagin ko raw siyang Mama Lou na game ko namang pinagbigyan. Ang ganda naman kasi talaga ng asawa nitong alaga ko eh. Kaya siguro gusto na talagang magretiro. Narinig ko pang bigkas ni Mama Lou habang kausap nito ang isa sa mga staff dito sa studio. Lihim naman ako napangiti. Alokin mo na rin kasing mag-artista. Tingnan mo naman ang kinis at ang ganda niya at konting rehearsals ang trainings tiyak sisikat ka agad yan. Narinig ko naman sagot ng kausap nito. Lihim naman ako napangiti. Hindi ako pwede sa ganyang propesyon dahil wala akong talent. Di rin ako marunong mag-pose sa harap ng camera. Ganda lang ang meron ako. Char! Kung di ko sana pinigilan si Peter sa kaagad niyang pagre-retiro, baka wala kami ngayon dito sa studio. Dapat pa nga sila magpasalamat sa akin dahil nagiging maunawain akong asawa ng alaga nila eh. Are you sure ayos ka lang? Saglit lang to and after this joyride na tayo patagaytay. Nakangiti pang wika ni Peter habang nakaupo ko dito sa loob ng studio. Kailangan na raw niyang pumasok sa loob ng dressing room para maayusan at makapagbihis na. Ayoko naman sumama sa kanya doon sa loob dahil gusto ko makapag-focus to sa kanyang ginagawa. Ayos lang ako. Bago sa mga mata ko ang kaganapan sa paligid kaya't alam kong mag-e-enjoy ako. Nakangiti kong sagot sa kanya.
Kirintilan muna ako nito na mabilis ang halik sa labi bago ako nito tuluyan na iniwan para pumasok sa loob ng dressing room. Naiwan naman akong di mapigilang mapangiti habang nililibot ang tingin sa paligid. Ako lang yata nakasitting pretty ngayon. Busy ang lahat sa kanilang gawain. May mga kasamang models at artista na makakasama si Peter ngayon kaya medyo maraming taong nasa paligid. Carmina, ikaw ba yan? Kagad akong napalingon na marinig ko ang taong tumawag ng pangalan ko. Johnny, hello! Kamusta ka na? Nakangiti ko naman sambit sabay tayo at nilahad ang kamay ko sa kanya para makipag-shake hands. Awkward naman kung makipag-beso-beso ko sa kanya. Aware pa naman ako na pinagsasilosan to ni Peter noon kaya kailangan ko mag-ingat. Ngingiti-ngiti naman tong tinanggap ang pakikipagkamay ko bago to nagsalita. So, kamusta na isang Mrs. Jordan? Ang tagal nating di nakita. Ini-ignore mo rin ang mga messages ko. Bakas ang pagtatampo sa boses nito habang sinasabi ang katagang yon. Di ko naman maiwasan makaramdam ng sundot ng konsensya. Nag-effort pa naman to noon na tulungan ako ng mga panahong kailangan ko ng tulong. Pasensya ka na, super busy talaga nitong mga nakarang araw eh. Sagot ko naman. Pilit naman tong ngumiti sabay tango. Ayos lang, naiintindihan ko. Sino ba naman ako para pagsasayan mo ng oras, diba? Sagot naman ito. Di ko naman maiwasan mahampas to sa braso dahil sa sinabi niya. Parang tanga kausap. Sa sobrang laki na naitulong niya sa akin noon, gusto ko rin naman siyang maging kaibigan. Mabait naman si Johnny, magaan nga ang loob ko sa kanya eh. Kaya lang, kailangan ko din na manimbang, lalo na nga't may asawa na ako. Di naman pwede makipag-best friend ako sa kanya, gayong alam ko, mabigat ang dugo sa kanya ni Peter sa hindi ko malamang dahilan. You're late. Sabay pa kaming napalingon ng pareho naming narinig ang seryosong boses ni Peanut. Nakabihis na to at mukhang ready na sa kanyang photoshoot. Di ko maiwasan mapangiti na mapansin ko kung gaano to kagwapo ngayon. Para tong Greek god sa sobrang kisig. Lalo tuloy ako na in love sa Peter na to. Paano ba yan, Carmina? Maiwan na muna kita. Nandito na pala ang bantay mo? Nakangiti pang paalam ni John Lee sa akin. Talagang nilakasan niya pa talaga ang boses niya para siguro asarin si Peter. Parang gusto ko tuloy itong batukan. Kaya hindi sila palagi nagkakasundo ng asawa ko dahil palagi niyang inaasar eh. Kala ko nga si Peter mentor niya pero ba't parang di naman sila magkasundo ngayon? Napansin ko pa ang pagkuyom ng kamao ni Peter at aktong susugurin pa nito si Johnny pero kagad ko na tong hinawakan. Hinawi kong ilang hibla ng buhok nito na nalaglag sa kanyang noo bago ko nagsalita. Ang gwapo naman talaga ng asawa ko. Kaya naman palang daming gustong makabingwit sa'yo eh. Masyado mong ginalingan ang pormahan. Malambing ko pang bigkas. Di ko nga alam kung tama ba yung lumalabas sa bibig ko ngayon. Basta yun na yun. Gusto kong i-boost ang confidence niya kahit alam kong sisiw na lang kay Peter ang ganitong klaseng trabaho. Ano nga bang sinabi sa'yo ng gagong yon? Ba't kanya nilapitan? Nakakunot ang noon nitong tanong sa akin. Ramdam kong selos sa boses niya kaya naman hindi ko maiwasang matawa. Wala, nangungumusta lang. Parang di ka naman sanay sa ugali ni John Ray eh. Sagot ko. Di naman to nakaimik. Bakit, nagsiselos ka ba sa kanya? Laas loob kong tanong. Kagad naman tong napatitig sa akin sabay haplos sa aking pisngi. Of course, magsiselos talaga ako pag may ibang lalaking aali-aligid sa'yo. Lalo ng Johnny na yan, alam kong matagal nang may gusto sa'yo. Sagot nito. Di ko naman maiwasan matawa. Talagang selos na selos tong asawa ko kay Johnny na wala naman ibang ginawa ang taong yon kung di gusto lang makipagkaibigan sa akin. Naging maayos naman ang sumunod na kaganapan sa loob ng studio. Masasabi kong napaka-professional ni Peter pagdating sa trabaho. Maayos niyang nagamparan ang kanyang parte hanggang sa natapos ang pictorial at agad ako nitong niyaya, paalis. Para mag-joyride daw kami papuntang Tagaytay. Di na nga ako nakapagpaalam kay John Ray. Sakay ng kotse, excited ako sa unang date namin dalawa ni Peter. Alam ko magiging masaya kaming dalawa ngayong araw. Are you sure ayos ka lang? Hindi ka pa ba gutom? Tanong sa akin ni Peter habang tumatakbo ang sasakyan namin sa kaba ng expressway. Kagad naman ako napailing. Ayos lang. Ito kaya first date natin simula nung kinasal tayo. Kaya walang makakapigil sa akin para i-enjoy ang araw na to. Nakangiti kong sagot. Mabilis kami nakarating ng Tagaytay. Kumain lang kami sa isang sikat na bulaluan at nagpalipas ng oras. Niyaya kasi ako ni Peter doon sa dati naming pinuntang overlooking na bar and restaurant. Yung resto kung saan nag-away kami ni Kyla. Ayos lang naman sa akin kung hindi ka komportabling balikan ng lugar. Nangihinayang lang din ako kasi alam kong nagustuhan mo yung lugar pero nasira dahil sa pinagagawa ni Kyla.
Narinig kong muling wika ni Peter. Kagad akong umiling. Gusto kong kalimutan ang mga nangyari. Gusto ko nang mag-move on. Tinanggap at pinatawad ko na si Peter kaya naman ayokong ungkatin namin ang mga nangyari na. Ayos lang talaga ako. Di ibig sabihin na may masamang nangyari sa akin doon hindi ko nababalikan. Ang ganda ng lugar at di ko sisirain ng pagkakataon na to para ma-enjoy natin. Nakangiti ko namang sagot sa kanya. Thank you, baby. Alam mo bang sising-sisi ako sa mga nangyari? Salamat dahil nandyan ka pa rin at handa mo pa rin akong tanggapin sa kabila ng mga nagawa ko sa'yo. Pangako hindi na mauulit pang lahat ng yon. Nakangiti nitong sambit. Kagad naman gumuhit ang ngiti sa labi ko, sabay ng pagdokwang ko sa kanya para bigyan to ng matamis na halik sa labi. Mabuti na lang dark tinted ang kotse kahit walang makakakita sa amin. Malakas ang loob kong gawin to lalo na't alam kong pareho naman kami nagmamahalan. Pagkalapat ng labi ko sa labi ni Peter, kaagad naman itong nabitawan ng kamay ko, sabay ng paghawak na to sa likod ko ng ulo ko. Mapusok nitong tinugon ng halik ko kaya naman lalo kong ginunahan. Baby, God, your lips are so sweet. Sambit pa nito ng sandaling naghiwalay ang aming labi. Kitang-kita ko sa kanyang mga mata ang namumuong pagnanasa, kaya umayos ako ng upo. Baka kung saan pa mapuntang halikan namin? Narinig ko naman ang pagtikim ni Peter at ang pagtanggal nito ng sarili niyang seatbelt. Nagtataka naman ako napatitig dito at nagulat na lamang ako na muli niya akong kabigin, pakayakap at muling inangkin ang labi ko. Hindi pa tayo tapos, baby. Inumpisahan mo kaya tatapusin ko? Nakangiti pa nitong bigkas ng saglit niyang bitawan ng labi ko habang titig na titig sa aking mga mata. Hindi ko naman maiwasan na matawa. Hindi pwede ang iniisip mo? Nandito tayo sa kotse, baka may makakita sa atin. Sagot ko. Kagad naman tong natawa sabay pisel sa ilong ko. Of course, hindi pwede dito sa kotse. Kaya hahanap tayo sa komportableng lugar. Nangingiti nitong sagot sabay kindat sa akin. Ito na rin ang nagkabit ng aking seatbelt at mabilis na pinaarangkada ang sasakyan paalis ng parking ng restaurant. Di ko alam kung anong tumatakbo sa isip ni Peter, kaya naman hinayaan ko na siyang mag-drive. Yun nga lang ilang beses na siyang muntik masagi ng ibang kotse dahil sa pagmamadali. Parang may humahabol dito na hindi ko maintindihan. Nag-ahabol ng time para muli siguro naming masolong isa't isa. Heist kung mas to, akala mo naman, di palagi nakakascore eh. Mukhang late na kami nito makakapunta sa overlooking na bar. Mukhang iba na ang priority ng asawa ko eh. Bakit dito? May unit ka ba sa building na to? Nagtataka kong tanong kay Peter na ang hinto nitong sasakyan sa parking area na isang matayog na building. Hindi to hotel kundi mga condo unit. Basta, magtiwala ka lang sa akin. Ngiti-ngiti nitong sagot at nagmamadali nang bumaba ng sasakyan. Kagad ko naman nilibot ang tingin ko sa paligid. Magandang lugar at puro punong makikita sa buong paligid. Typical na nasa Tagaytay ang lugar at alam kong puro may mga sinabi sa buhay ang makaka-afford bumili ng kahit isang unit sa building na to. Let's go? Narinig kong wika ni Peter matapos itong buksan ang pintuan sa gawi ko. Inawakan pa ako nito sa kamay para alalayan makalabas ng kotse. Inayaan ko na lang si Peter igaya ako papasok sa loob. Sumakay kami ng elevator, lumabas ng third floor. Tinakak ang isang pintuan at binuksan yon gamit ang passcode. Di ko naman maiwasan mapatas ang aking kilay. Walang duda. Mukhang pag-aari nga ng Peter na to ang condo unit na to. Ayos din pala, at least hindi na kami mahihirapan pag gusto namin mamasyal sa lugar na to. Di na namin kailangan pa mag-check-in sa hotels at bumiyahe na matagal para makapagpahinga. Nagulat pa ako pagkabukas ng pintuan, bigla ko nitong hilain papasok sa loob ng unit. Nagmamadali ang kilos itong sinara ang pintuan at sa akin kagad ibinaling ang buo niyang pansin. Now, pwede na, diba? Pwede na nating lahat ng gusto natin gawin dito? Nakangiti nitong wikat, mabilis ako hinawakan sa bewang. Sinail ng halik sa labi. Di naman ako nakapalag. Alam kong kanina pa gigil na gigil sa akin ang asawa ko at sino ba ako para hindi bigay ang nais niya. Ang sanang balak naming pamamasyal ni Peter na uwi sa mainit na sandali. Ngayon ko lang talaga higit na napatunayan na wala talaga itong kasawa-sawa pagdating sa kama. Pagkapasok pa lang nilang dalawa dito sa loob ng kanyang condo unit, kagad ako nitong sinibasim ng halik. Mainit, mapusok, pero puno ng pagmamahal. Buong puso ko namang tinutugon ng halik niya kaya naman lalo nagiging mainit ang sumunod na tagpo sa amin dalawa. Di ko pa nga maiwasang mapakunot ang noo nang saglit ako nitong pakawalan at binuhat niya ang center table dito sa sala. Pilit kong inaanalisa ang gusto niyang mangyari hanggang sa muli niya akong binuhat, binalikan. Giniya ko papuntang carpet at dahan-dahan na iniga.
Kaagad naman ako na nagpaubaya. Mukhang alaga naman ang linis ang buong paligid, kaya ayos lang. Medyo matigas sa likod pero carry naman. Ito rin naghubad ng saplot ko sa buong katawan. Hinayaan ko na lang siya, total. Kasama naman to ng proseso sa aming pagtatalik. Teka lang, bakit dito? Wala bang kwarto? Di ko mapigilang tanong nang muli itong dumestansya sa akin upang hubaran din ang sarili niyang saplot sa katawan. Meron, pero much better kung dito tayo mag-start sa sala para naman maiba ang environment. Nakangiti nitong bigkas. Di ko naman maiwasan ang mapangiwi. Talagang may environment pa siya. Naiisip ha? Sa bagay, ayos din dito. First time namin magtarik sa sala dahil di naman pwedeng gawin dito sa bahay namin. Maraming katulong doon. Sa kwarto lang talaga kami nagniniig. Minsan din sa banyo pag nagsasabay kaming maligo. Para akong isang masarap na putahe na walang sawa niya akong papakin. Ramdam ko ang pagmamahal sa bawat hagod niya, kaya naman wala akong sawang tinutugon ang bawat haplos niya. Ramdam na ramdam ko ang mainit na labi nito na siyang nagpasiklab lalo sa nararamdaman kong pagnanasa. Akmang hahalikan niya ulit ako sa labi pero agad akong umiwas. Nakakadiri ang labi niya. Galing yun sa perlas ko tas ihahalik ka sa akin? Pwede ba magmumug ka muna? Di ko maiwasang bigkas. Kagad naman tong natigilan at natawa. Why? Natatawa nitong bigkas sa talagang dinilaan pa nito ang sariling labi. Di ko maiwasan mapangawi. Bastos talaga tong asawa ko. Basta, pagkatapos mong ingod-ngod sa ano ko yung uso mo, hahalikan mo ko? Sagot ko naman. Lalo tong napahalaka kaya hindi ko maiwasang titigan to. Sa sobrang gwapo ng asawa ko, tiyak artistahin din na magiging anak namin ito. No, ayos na to, baby. Hindi mo ba naramdaman? Galit ng little brother ko ikaw din. Lalo pa naman tong lumalaki kapag nabibitin. Nakangiti nitong sagot at agad inangkay ng labi ko. Wala na ako nagawa pa kundi kagad tinagon ang halik niya. Peter's POV. Mabilis lumipas ang 6 na buwan. Nagiging masaya ang pagkasama naming dalawa ni Carmina. Laking pasasalamat ko dahil wala kaming na-encounter na kahit anong problema sa aming pagkasama. Wala na rin ako naging balita pa kay Kyla, pero isa lang nasisiguro ko, hindi ako ang ama ng kanyang pinagbubuntis. Napaikot naman ako pero dalangin kong wag siyang magpapakita sa akin dahil hindi ako mangingiming ipakulong pa rin siya once na mag-cruise ang aming landas. Hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niyang panloloko sa akin. Muntik na ipahamak ni Carmina ang ginawa niyang kalokohan, kaya habang buhay ko talaga siyang hindi mapapatawad. Kaya galingan niya ang pagtatago niya dahil alam ko, hinahunting din siya ng mga alagad ng batas dahil sa pagkamatay ni Doc Carlos. Siya na kasi ang prime suspect lalo na't bigla na lang siyang naglaho. Are you sure na ayaw mo na talagang pumirma ng panibagong contract? Maraming kumpanyang nakaline up ng mga projects para sa'yo at sayang naman kung basta-basta mo nilang tatalikuran lahat. Kaagad na salubong sa akin ni Mama Lu nang bisitahin ko to sa kanyang opisina. Ngayon ang huling araw ko under her supervision sa career modeling ko at nandito ako para personal na magpaalam sa kanya. Kagaya sa pangako ko kay Carmina, tuluyan ko nang iiwan ang modeling career ko. Di naman kami magugutom dahil marami na ako naipundar na negosyo sa iba't ibang bahagi ng bansa. Isa na dito ang 14 branches ng jewelry shop na nag-aakit sa akin ng limpak-limpak na salapi kahit nasa bahay lang ako at inaalagaan si Carmina. May 2 restaurant din akong pag-aari na paborito naming puntahan kapag weekend. Maliban sa pag-aaring mga bahay at condos, pati na rin na yate at mamahaling kotse, may malaking lupain din akong pag-aari na inuupahan ng malalaking negosyante para patayan ng warehouse at gasoline station. Lahat ng yon galing sa katas ng pagmamodeling ko. Kaya kahit tuminto ako, alam kong maibibigay ko lahat ng pangangailangan ni Carmina, pati na rin na magiging anak namin. Thank you sa gabay, Mama Lu, pero buo na po ang desisyon ko. Gusto ko muna ibigay ang buong oras ko sa asawa ko. Nakangiti ko namang sagot. Kagad naman gumuhit ang malungkot na ngiti sa labi nito bago tumango. Ano pa nga bang gagawa ko? Desisyon mo yan at naiintindihan kita. Hindi ko lang talaga kasi maiwasang malungkot, lalo na't ikaw ang pinakamatagal kong alaga at pinaka-successful? Sagot nito. Di ko naman maiwasan matawa. Nandiyan naman po si John Rhee. Magaling din naman yon at seryoso sa trabaho niya. Sagot ko naman. Kaya lang ako naiinis noon kay John Rhee dahil nagsiselos ako. Alam ko kasi may gusto to kay Carmina kahit nagagalit ako tuwing nakikita ko tong lalapit-lapit sa asawa ko. Pero iba na ngayon. Malaki na ang tiwala ko sa asawa ko. At kahit ilang pang lalaking aali-aligid sa kanya, alam ko, ako pa rin ang pipiliin niya. Di na rin ako nagtagal pa sa opisina ni Mama Lu.
Kagad na ako nagpaalam dahil may dadaanan pa ako at isa pa, hinihintay na ako ni Carmina sa bahay. Nito mga nakarang araw, ang hirap pa namang ispilingin ang ugali noon. Pagkagaling ng opisina, kagad akong dumiretso ng supermarket. May pinapabili sa akin si Carmina at kabilin-bilin na niya pa. Bawal daw ako magpakita sa kanya kung hindi ko dala ang bagay na gusto niyang kainin. Diretso ako sa fruit section at kagad hinanap ang request na prutas ni Carmina. Pumunta ako sa hilera ng isang partikular na prutas at kagad kumuha ng 3 piraso. Agad pumunta sa counter para magbayad. Pagkalabas ng grocery store, kagad ako nag-drive pa uwi ng bahay. Hindi nagte-text or tumatawag si Carmina kaya't alam ko, naghihintay ito sa akin na siyang nangyari. Dahil pagkapasok ko pa lang ng sasakyan sa loob ng garahe, kagad kong tanaw na naglalakad to papalapit sa akin. "Hello my baby, you miss me?" Kagad ko pang sambit na makalapit to sa akin. Niyakap ko to at ginawaran na matamis na halik sa labi. "Bakit ang tagal mo?" Kaagad na tanong nito. Baka sa boses ito ang pagtatampo kaya't pabiro kong pinisil ang matangos itong ilong. Kagad naman tong napasimangot. "Sorry po, medyo natagalan ako sa office ni Mama Lulu at dumaan pa ako ng supermarket para bilhin ang gusto mong pasalubong ko sa'yo." Nakangiti kong bigkas. Unti-unti naman sumilay ang ngiti sa labi nito kaya agad akong nakahinga na maluwag. "Talaga? Wow, thank you. Alam mo ba kanina pa ako natatakam sa pagkain na yan?" Excited na sagot nito. Mahina naman ako natawa bago ko binuksan ang pintuan sa kalugang bahagi ng kotse. Kinuhang prutas na binili ko kanina sa supermarket. Kagad naman humawak sa braso ko si Carmina at niyaya na ako nito. Pumasok sa loob ng bahay. Diretso kami sa kusina. Mabigat ang 3 pirasong pakwan na hawak ko sa kabila kong kamay pero di na ako nagreklamo pa. Yes, pakwan ang pinabili niya sa akin dahil 3 months pregnant na si Carmina. Nagbunga rin ang pagmamahalan naming dalawa at excited ako na masilayan ang magiging baby namin. Isa to sa mga dahilan na kahit anong pilit sa akin ni Mama Lu na mag-extend pa ng contract sa kanya ay hindi na ako pumayag pa. Gusto ko kasing ito ng buong atensyon ko kay Carmina hanggang sa pagkapanganak nito. Although maayos naman ang kanyang pagdadalang tao pero iba pa rin kung nasa tabi niya ako palagi. Iba pa rin na pagsisilbihan ko siya lalo na't hindi biro ang mga nararanasan niyang morning sickness. "Bakit may mga seeds? Ayoko niyan." Kaagad na deklara ni Carmina pagkakahati ko pa lang ng pakwan. Kaagad naman akong natigilan at gulat na napalingon dito. Titig na titig to sa pakwan habang may bahid ng luha sa mga mata. Taranta ko namang nabitawan ng hiniwa ko at nag-aalala, hinawakan to sa magkabilang balikat. "Why? Baby, normal sa prutas, especially sa pakwan na may buto?" Mahinahan kong wika. Kagad tong umiling habang sunod-sunod na ang pagdaloy ng masaganang luha sa mga mata. Para naman kinukurot ang puso ko dahil sa awa ko sa kanya. Pambihira, kakaibang cravings to. May pakwan bang walang buto? Bakit hindi ko yata alam yon? Di ka nakikinig eh. Ang pangit niyan, ayoko niyan. Ayoko ng pakwan na may buto. Humahaguluhal pang bigkas nito. Para tong batang biglang nagtatantrums dahil hindi na ibigay ang gusto. Kagad ko naman tong niyakap para sana patahanin. "Baby naman, may buto talaga ang pakwan. Di naman nakaka-apekto sa lasa yan eh." Sagot ko at agad humiwa ng maliit at iniabot sa kanya. Tinabig niya lang yun na siyang dahilan ng pagkakalaglag ng prutas sa sahig. Di ko naman maiwasan mapabuntong hininga. Kaka-start pa lang kung maglihitong asawa ko pero feeling ko makakalbo ko na maaga dahil sa stress. Noong nakang araw naghanap siya ng kulay pulang mangga. Ang ending hindi ako nakahanap kaya hindi ako nakapasok sa kwarto namin. Sa sobrang pag-aalala ko sa labas ng pintuan ako natulog. Mukhang kailangan ko rin naman ihanda ang sarili ko ngayong araw dahil di na naman nakuha ko anong gusto nitong kainin. "Sorry na baby, wag ka nang umiyak. Masarap din to, promise. Pakwan din to eh." "Hindi ko naman alam may pakwan palang walang buto. Wag ka nang umiyak ko. Sorry na baby ko, sorry na." Paulit-ulit kong hinging paumanin at umaasa ako na baka makinig siya. Hinalikan ko pa to sa noo para tumigil lang sa kakaiyak pero walang epekto. Bagkos naramdaman ko pang pagtulak nito sa akin pero tandaan na ayaw niyang hawakan ko siya. Mahina ako napabuntong hininga. Ganito ba talaga kaselan sa mga bagay-bagay ang babaeng buntis? Feeling ko nga pinagtripan ako ni Carmina pero kapag nakikita kong umiiyak to dahil di niya nakuha ang gusto niya bigla na lang nagbabagong isip ko. Seryoso nga at napakababaw ng luha niya ngayong buntis siya. Hindi mo na yata ako love eh. Ayaw mo ibigay ang gusto ko? Nanguusig nitong bigkas. Kagad ko naman pinunasan luha nito sa pisngi bago ko to sinagot. "Sino nagsabi sa'yo na hindi na kita love? Of course, love na love kita.
Ikaw lang ang baby ko eh. Sorry na. Kung gusto mo lalabas ulit ako, maghahanap ako ng pakwan na walang buto. Malambing kong sagot. Umaasa akong makikinig siya sa akin at tumigil na siya sa pag-iyak. Sumasakit ang kalooban ko kapag nakikita tong lumuluha. Pambihira naman kasi. San kaya ako maghahanap ito ng pakwan na walang buto kung sakali? Ngayon ko lang napatunayan mahirap palang ispilingin ng buntis. Masyadong maselan at konting bagay iniiyakan? Hindi na. Thank you na lang. Sagot nito at padabog akong tinalikuran. Kagad ko naman tong sinundan. Baka ko ano ang maisip gawin na talo na tantrums na naman. Diretso to sa loob ng kwarto at kagad nahiga ng kama. Nagtalokbong ng kumot. Ganun pa man, dinig na dinig ko pa rin ang bawat paghikbi niya. Parang gusto ko naman sabunutan ng sarili ko dahil sa stress na nararamdaman. Hinugot ko ang aking cellphone mula sa bulsa na suot kong pantalon. Lumabas ng kwarto para tawagan ng taong po pwede kong hinga ng tulong para makahanap ng pakwa na walang buto. Kagad ako nag-dial sa number ni Logan. Ang kapatid ni Carmina naging kaibigan ko na rin. Hello, bayaw? Napatawag ka? Mabuti na lang at sumagot din kagad to na ilang ring lang. Kagad ko namang sinabi sa kanya ang pakay ko at narinig ko na lang ang malakas itong pagtawag sa kabilang linya. Bayaw naman, wala akong nakikitang pakwa na walang buto. Pambihira pala magliyang kapatid ko. Malalagot ka dyan pag di mo nabigay ang gusto niya. Baka bigla na lang niyang maglayas. Wika nito. Imbes matulungan ako nitong si Logan, lalo pa yata ako ni-i-stress. Lalo pa nang sambitin itong salitang paglalayas. So wala ka maitutulong? Baka naman pwede kang magbaka sakali dyan sa place mo ng pakwan na walang buto. Hanapan mo naman ako. Hindi ka kaya makikita ang kapatid mong umiiyak dahil di niya lang nakuha ang gusto niya? Sagot ko naman. Kagad kong narinig ang pagpalatak nito bago sumagot. Fine, susubukan ko. Pero hindi ako mangangako na makakahanap ako. Pero since excited na ako makita ng pamangkin ko sa inyong dalawa ni Carmina, gagawa ako ng paraan. Sagot nito at kagad na nagpaalam. Muli akong pumasok sa loob ng kwarto at naabutan ko si Carmina. Nakaupo sa kama habang nakasandal sa headboard. Di ko maiwasan na makaramdam ng kaba, lalo na at seryoso itong nakatitig sa akin na may pilang iting nakaguhit sa labi nito. Para may naglalaro sa isipan nito na hindi ko rin mawari.